Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para mas dumami pa tayong mga katambay na mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Ngayon, simulan na natin ang ating nakakakilabot na kwento, Ang Bata sa Likod ng Stage. Si Irvin ay isang simpleng estudyante sa isang lumang public high school sa probinsya ng Laguna. Hindi siya sikat, hindi rin aktibo sa mga school activities, pero may hilig siyang magbantay sa likod ng stage tuwing may programa. Tahimik siyang nanonood, tahimik ding umuuwi. Pero sa likod ng katahimikan ni Irvin, ay dala niya ang isang lihim na hindi niya mawari kung paano sisimulan ikwento. Isang lihim na natuklasan niya noong unang beses siyang sumilip sa likod ng entablado. Dito raw may nawawalang bata dati. Bulong sa kanya noon ng janitor na si Mang Cardo, isang matandang lalaki na tila pagod na sa buhay. Huwag kang basta-basta sisilip kapag madilim na. Baka may makita kang hindi mo gugustuhin. Natawa si Irvin. Bata pa siya noon at para sa kanya, ang mga ganyang kwento ay pambata lamang. Pero habang tumatagal, habang paulit-ulit siyang nauupo sa gilid ng entablado, unti-unting nagbabago ang pananaw niya. Tuwing foundation day ng kanilang eskwelahan, laging may teatro, laging may dula, laging puno ng tao. Pero laging may isang kakaiba. Sa tuwing patapos na ang huling eksena ng play, sa tuwing mag-a-appear ang ilaw para sa curtain call o pagpapakilala ng mga artista, may isa silang nakikitang bata na sumasali sa linya. Hindi siya parte ng play, hindi siya artista, hindi siya suot ang costume na tulad ng iba. Simpleng damit lang, minsan may luma pang bag na bitbit. At pagkatapos ng palakpakan, kapag lumingon ka muli, wala na siya. Nagsimula ito mahigit 10 taon na ang nakalilipas, sabi-sabi ng mga matatanda. Isang batang babae raw, grade 4, na nahulog mula sa scaffolding sa likod ng stage habang naglalaro. Hindi na nahanap ang katawan. Ang sabi ng iba, baka ibinaon sa sementong sahig nang itayo ulit ang likod ng teatro. Ang sabi naman ng ilan, baka iniwan ng espiritu doon, naghihintay pa rin ng kanyang pamilya na kailanman ay hindi dumating. Lumipas ang ilang taon. Ngayon, si Irvin ay grade 12 na. At para sa kanilang final play bago sila magtapos, siya ang na-assign bilang stage crew. Siya ang tagapagpatay ng ilaw, taga-ayos ng props, taga-siguradong maayos ang likod ng entablado. Unang gabi ng rehearsals, walang tao maliban sa kanila. Biglang may kumalabog mula sa dulo ng backstage. May naririnig siyang parang may naglakad, parang may umakyat sa lumang hagdan sa likod. "Sino yan?" tanong ni Irvin, pero walang sumagot. Pagsilip niya, may puting sapatos na dumaan sa kanto. Maliit na sapatos, pambata. "Uy!" sigaw niya pero nang sundan niya, wala namang kahit anino. Kinilabutan siya. Hindi niya nalang pinansin. Baka imagination lang. Dumating ang gabi ng mismong play. Puno ang auditorium. Kumpleto ang ilaw, maganda ang setup. Nagsimula ang palabas ng maayos. Pero bago ang huling eksena, biglang nag-flicker ang mga ilaw. Sandali lang, pero sapat para mapansin ng lahat. Sa backstage, pinapawisan si Irvin. "Takte naman ayoko na dito." Bulong niya, nang matapos na ang dula, nagsimula nang mag-line up ang mga artista para sa curtain call. 1, 2, 3, 11. Pero bilang ni Irvin, 10 lang ang artista. Bakit 11? May batang babae na nakatayo sa dulo, nakaputing damit. Hindi parte ng grupo. Hindi rin kilala ng kahit sinong estudyante. Pero nakangiti siya. Nakatitig kay Irvin. At pagkatapos ng huling palakpak, naunang bumaba ang bata. Pagkababa ng mga artista, pinagtakan ng lahat kung sino ang batang sumama sa kanila. Wala sa listahan, wala sa attendance, pero nag-aakala ang lahat na baka kapatid ng isa sa mga artista. Kinabukasan, nakita sa CCTV ni Irvin. Paulit-ulit niyang pinanood. Lahat ng artista bumaba ng entablado. Pero yung batang babae hindi bumaba. Naglakad pabalik sa likod ng stage. Diretso sa madilim na sulok kung saan may lumang pintuang bakal. Nang silipin iyon ni Irvin,
nakita niya ang pintuan. Nakalak, pero may mga markang maliit na kamay sa alikabok sa pinto. Pababa, parang may humila, papasok sa ilalim. Pinilit kalimutan ni Irvin ang nangyari. Pero tuwing napapadaan siya sa teatro, may naririnig siyang mahina. "Kuya, gusto ko sumali." Boses ng bata. Minsan, nasa speaker. Minsan, tila nang gagaling sa ilalim ng sahig. Isang gabi, hinarap ni Irvin ang takot. Binalikan niya ang likod ng stage. Binuksan ang lumang pinto gamit ang susi ng janitor. Sa loob, lumang hagdan pababa. Amoy kalawang, amoy basa. Naglakad siya hanggang makarating sa isang silid. Isang lumang classroom. Nakasabit pa ang mga lumang papel, lumang chart, parang naiwan sa ibang panahon. At doon niya nakita, isang bata, nakaupo sa isang lumang silya, puting damit, puting sapatos, nakatitig lang sa kanya. "Matagal ko nang hinihintay yung huling play ko, kuya." At sa tabi ng bata, mga upuan, maraming bata, nakangiti rin. Lahat sila'y nakasuot ng luma at tila hindi na humihinga. Tumakbo si Irvin. Pilit binuksan ang pinto. Nakarating siya sa taas. Sinarado niya ang pintuan. Tinakpan ng mga props. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang entabladong iyon. Bawat taon, bawat play, laging may sumasaling bata sa dulo. Laging may isang extra. At kung magtatangka kang silipin kung sino siya, baka ikaw na ang susunod na kasama niya sa ilalim ng stage. At dito na nagtatapos ang ating kwento, mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-like, share, at subscribe. At kung may sarili kang kwentong kababalaghan, isend lang sa tambayancreepy@gmail.com. Hanggang sa susunod na kilabot, mga katambay. Ingat kayo palagi at paalam.